Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4161. Ang Solar General ay isang marangal na tao. Marahil ay tutulong siya sa paghahatid ng sulat kung ipapaliwanag ko lang sa kanya ang sitwasyon. Pagkatapos, gumawa ng desisyon si Daryl at umakyat. Naging alerto ang Grand Weapons sa patrol team nang makita nila ang isang figure na naglalakad patungo sa kanila sa dilim. Napalingon silang lahat kay Daryl. "Sino ka?" Hinugot pa ni Solar General ang kanyang longsword. Habang papalapit ang tao, napagtanto nilang si Daryl iyon. Ang lahat, kabilang ang Solar General at ang Grand Weapons, ay natigilan. Pagkatapos, inipon ng Solar General ang kanyang mga iniisip at tumingin kay Daryl habang ang kanyang mga mata ay naging alerto. "Tumigil ka nga dyan." Habang nagsasalita siya ay, winigawi niya ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, pinalibutan ng Grand Weapons si Daryl. Sa sandaling iyon, inisip ng Solar General at ng Grand Weapons na ang Daryl na nauna sa kanila ay isang impersonator na ipinadala ng Fiend Race upang tingnan ang sitwasyon doon. Iyon ay dahil ang Nine Heaven Emperor ay nagpahayag sa publiko na si Daryl ay namatay sa Sealed Fiend Mountain. Nanatiling kalmado at nakangiti si Daryl habang nagpapaliwanag, "Solar General, alam kong lahat kayo ay nabigla, pero hindi ako impersonator. Ako talaga si Daryl. Hindi ako namatay sa Sealed Fiend Mountain." Pagkatapos, mabilis niyang sinabi sa kanila ang nangyari sa kanya. "Ikaw talaga Daryl." Labis na nabigla si Solar General matapos marinig ang lahat ng iyon. Pagkatapos, idinagdag ni Daryl, "Pansamantala akong naninirahan sa kampo ng karera ng Fiend dahil sa desperasyon. Natagpuan ni Archfiend Antigonus ang paraan upang malutas ang innate formation. Isinulat ko ang mga detalye sa liham na ito. Mabilis na ipasa ang liham na ito sa kanyang kamahalan. Tandaan mo, kailangan mong kumilos ng mabilis." Agad niyang iniabot ang sulat. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim si Solar General at kinuha ang sulat. Sa kaibuturan ng kanyang puso, kumakabog ang kanyang puso. Nahanap na ni Archfiend Antigonus ang paraan upang malutas ang innate formation. Hindi maliit na bagay iyon. Sa kabutihang palad, naihatid ni Daryl ang balita sa oras. Kung hindi, ang pinsala ay lampas sa imahinasyon. Sa gulat pa rin, sinaman ng tingin ni Solar General si Daryl. "Iyong kamahalan, dahil umalis ka sa kampo ng karera ng halimaw, bakit hindi mo ako sundan upang makilala ang kanyang kamahalan upang maipasa mo ang liham na ito sa kanya sa iyong sarili? Hindi ba mapanganib para sa iyo na bumalik sa lahi ng halimaw, camp ngayon?" Napaungol si Daryl at pilit na ngumiti. "May iba pa akong gagawin. Ang Black Tortoise King at ang buong lahi ng Black Tortoise ay nasa ilalim ng kontrol ng Fiend Race." Paano makakaalis si Daryl sa kampo? Higit sa lahat, ginamit ni Archfiend Antigonus si Daryl para pagbabantaan ang Nine Heaven Emperor, ngunit lumabas na hindi naabala ang Nine Heaven Emperor kung nabuhay man o namatay si Daryl at inihayag pa niya na siya ay isang impersonator. Sa tuwing naaalala niya ang pangyayaring iyon, nadidismaya si Daryl. Paano niya susundin ang Solar General para makilala ang Nine Heaven Emperor? Matalinong tao si Solar General at napagtanto niyang may binanggit si Daryl nang makita niya kung gaano siya nag-aalangan na magsalita, kaya tumigil siya sa paghabol dito. Sige, mabilis na umalis si Daryl pagkatapos magpaalam sa Solar General dahil kailangan niyang magmadaling bumalik. Nang mapanood si Daryl na umalis, huminga ng malalim si Solar General at inutusan ng Grand Weapons, "Ituloy ang iyong patrol." Pagkatapos, sumugod siya sa Imperial Sky Palace. Habang papalapit siya sa silid ng Nine Heaven Emperor sa palasyo, narinig niya ang isang boses sa malapit. "Solar General." Pagkatapos ay, nakita niya si General Grunt na nakasuot ng gintong baluti, dahan-daang lumapit sa kanya na may hawak na gintong baril. Pagkatapos ng nakaraang labanan, ang Nine Heaven Emperor ay malubhang nasugatan ni Archfiend Antigonus, at mula noon, nagpapahinga na siya sa silid ng palasyo. Bilang commander, responsable si General Grunt sa pagbabantay sa silid. Huminto si Solar General at ngumiti. "General Grunt, mayroon akong mahalagang iuulat sa kanyang kamahalan." Sumimangot si General Grunt at malungkot na sinabi, "Solar General,
sigurado akong batid mo na ang kanyang kamahalan ay nasugatan at kasalukuyang nagpapagaling. Hindi niya kayang istorbohin, sabihan mo lang ako kung mayroon kang sasabihin. Saglit na nag-alinlangan si Solar General at tumango. Sige, nagpatrolya ako sa Imperial Sky Palace at naabutan ko si Daryl, iyong kamahalan. Ipinaalam niya sa akin na nakahanap na si Archfiend Antigonus ng paraan para maresolba ang innate formation at aatake sila sa Imperial Sky Palace bukas. Sumulat si Daryl, lahat ng detalye sa liham na ito. Ano? Nagulat si General Grunt matapos marinig iyon. Kabanata 4162. Sa sandaling iyon, nakatayo doon si General Grunt at hindi niya napigilan ang sarili na kumalma. Laking gulat niya nang marinig na nalaman ni Archfiend Antigonus ang paraan upang malutas ang innate formation. Ang sinaunang ninuno ang naglagay ng Porma Sion sa palibot ng Imperial Sky Palace. Ito ay lubhang mahiwaga at ang kapangyarihan nito ay walang katapusan. Walang sinuman sa makadiyos na rehiyon ang makakaunawa sa pagbuo. Hindi ka panipaniwala na natuklasan ito ni Archfiend Antigonus sa loob lamang ng ilang araw. Ang mas nakakagulat kay General Grunt ay buhay si Daryl. Pagkatapos gamitin ni Archfiend Antigonus si Daryl para pagbantaan ang Nine Heaven Emperor na sumuko, hindi niya ito inalis. Hindi ba napakaswerte ni Daryl? Naisip niya. Pinaalalahanan ni Solar General si General Grunt nang makita siyang kumukurap at ang pagbabago ng kanyang ekspresyon sa mukha. General Grunt, maaari mo ba akong tulungang ipasa ang mensahe sa kanyang kamahalan? Mataas ang pusta at hindi natin ito maantala. Habang nagsasalita siya, mukha siyang balisa. Gusto niyang pumasok sa silid, ngunit hindi siya naglakas loob. Lalo na ayaw ng Nine Heaven Emperor na naaabala siya habang siya ay nagpapahinga. Inipon ni General Grunt ang kanyang mga iniisip at ngumiti. Solar General, tama ka. Ito ay isang kritikal na sitwasyon at dapat mong ipasa ang mensahe. Ngunit, ang kanyang kamahalan ay nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala at siya ay nasa kritikal na punto. Natatakot ako na hindi ito ang tamang oras para istorbohin siya. Panipi. Tapos, sincere yung mukha niya. Panipi, bakit hindi mo ipasa sa akin ang sulat? Hahanap ako ng pagkakataon para mabasa ito ng kamahalan bago bukas ng umaga. Napaisip si Solar General at tumango. Tama rin iyan. Salamat, General Grunt. Pagkatapos, iniabot niya ang sulat at umalis. Gusto niyang siya mismo ang maghatid ng sulat, ngunit tama si General Grunt. Dahil sa apurahang digmaan, ang Nine Heaven Emperor ay nabalisa. Bukod dito, ang Nine Heaven Emperor ay nagpapagaling na rin mula sa kanyang mga sugat at lubos na hindi nagustuhan ang naaabala. Ayaw mabalisa ni Solar General ang Nine Heaven Emperor. Nang makitang lumalayo si Solar General, ngumiti si General Grunt at pumasok sa silid. Sa loob, binuksan niya ang isang mekanismo para buksan ang batong pinto ng isang nakatagong sikretong silid. Nagayos siya ng mukha at maingat na pumasok sa kwarto. Kahit na ito ay isang lihim na silid, ito ay medyo maluwang at ang loob ay mukhang marangal. Sa gitna ng silid ay isang puting jade bed na napapalibutan ng belo. Ang Nine Heaven Emperor ay nakasuot ng mahabang puting damit at tahimik na nakaupo habang nakapikit. Habang nagpapahinga, kahit wala siya sa kanyang dragon robe, malakas pa rin ang kanyang aura. Huminga ng malalim si General Grunt at sinubukang pakalmihan ang kanyang nerbiyos. Kamahalan, tanong niya, biglang idinilat ng Nine Heaven Emperor ang kanyang mga mata at pinandilatan si General Grunt. General Grunt, sinabi ko sayo na bantayan ang pinto. At huwag akong Esther Bowen. Tuldok, bakit ka pumasok? Sabi niya na nakakunot ang noo habang pinipigilan ang galit. Matapos masugatan ng husto ni Archfiend Antigonus, isang araw na siyang nagpapahinga. Paanong hindi siya magagalit kapag pinutol siya ni General Grunt noong kritikal na panahon? Nang maramdaman ang galit ng Nine Heaven Emperor, nang inig si General Grunt at napaluhod. Kamahalan, huwag po sana kayong magalit. Hindi po ako pumasok para istorbohin kayo ngunit may importante akong isusumbong sa inyo. Ano ba yan? Malamig na tanong ng Nine Heaven Emperor. Huminga ng malalim si General Grunt at sinabing, sa nakalipas na 2 araw, lihim akong nagpadala ng mga tao sa kampo ng karera ng Fiend para tingnan ang sitwasyon.
Kalahating oras na ang nakalipas, nalaman ni Archfiend Antigonus ang paraan upang malutas ang innate formation at mayroon inilabas pa ang plano ng labanan. Maglulunsad sila ng pag-atake sa Imperial Sky Palace bukas ng umaga. Ano? Nagulat ang Nine Heaven Emperor. Si General Grunt ay nagbigay ng isang kasiyasyang ngiti. Ngunit nagpadala ako ng mga tao upang isulat ng detalyado ang plano ng labanan ni Archfiend Antigonus sa isang sulat. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang sulat na ibinigay sa kanya ng Solar General sa Nine Heaven Emperor. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa panlilinlang. Nagsisinungaling si General Grunt. Hindi niya sasabihin sa Nine Heaven Emperor na itinaya ni Daryl ang kanyang buhay upang may hatid ang liham mula sa kampo ng lahi ng halimaw. Kabanata 4163. Kay General Grunt, anuman ang motibo ni Daryl, hindi niya pagbibigyan ang kanyang hiling. Kung ang nilalaman ng sulat ay totoo, si General Grunt ang kukuha ng kredito. Bakit hindi? Kinuha ng Nine Heaven Emperor ang sulat at pinandilatan si General Grunt sa halip na buksan ito kaagad. Panipi, nagpadala ka ng mga tao upang tingnan ang sitwasyon sa kampo ng karera ng mga demonyo. Bakit hindi ko alam ito? Ang Imperial Sky Palace ay nahaharap sa isang hindi pa nagagawang krisis at si General Grunt na kumilos ng mag-isa ay bawal. Ang dahilan kung bakit ko ginawa iyon ay upang makibahagi sa pasanin ng kamahalan. Noong mga panahong iyon, ikaw ay nagpapagaling sa iyong sarili kaya't hindi ko ipinaalam sa iyo ng maaga. Kamahalan, patawarin mo sana ako, mabilis na sagot ni General Grunt. Nang makita kung gaano katikot si General Grunt, hindi na nagtanong pa ang Nine Heaven Emperor at ikanaway ang kanyang kamay. Sige, wag mo nang hayaang mangyari ulit. Baka bumangon ka. Salamat, kamahalan. Nakahinga ng maluwag si General Grunt at tumayo, ngunit sa kaibuturan niya, medyo kinakabahan pa rin siya. Sa sandaling iyon, hindi umimik ang Nine Heaven Emperor. Binuksan niya ang sulat at sinimulan itong basahin ng mabuti. Agad na tumahimik ang secret chamber at naging tense ang kapaligiran. Lalong natakot ang Nine Heaven Emperor habang binabasa niya ang sulat. Sa huli, halos hindi na siya makaupo. Malinaw na nakasulat sa liham ang paraan ng pagresolba sa innate formation ni Archfiend Antigonus. Inilista rin ito ang mga detalyadong plano ng labanan para sa isang pag-atake sa susunod na araw. Iba talaga si Archfiend Antigonus. Pagkatapos noon, nagbago ang mukha ng Nine Heaven Emperor at lihim siyang napailing. Kung hindi dahil sa sulat, ang Imperial Sky Palace ay tiyak na hindi makakayanan ang pag-atake ng mga halimaw na hukbo ng lahi. Sa kabutihang palad, matalino si General Grunt at lihim na nagpadala ng mga tao upang tingnan ang sitwasyon sa kampo ng karera ng halimaw. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay lampas sa imahinasyon. Sa katunayan, ang kaalaman ng Nine Heaven Emperor sa mga porma sayon ay mas mababa kaysa sa Ancient Ancestor. Niwala siyang ideya kung paano gumagana ang deployment ng mga porma sayon. Gayunpaman, pagkatapos ay activate ni Empress Nuo ang formation, sinabi niya sa Nine Heaven Emperor ang paraan para malutas ito. Hindi lamang iyon, ngunit isinasaalang-alang din ni Empress Nuo ang posibilidad na malaman ni Archfiend Antigonus ang paraan upang malutas ang pagbuo at sinabi rin niya sa Nine Heaven Emperor ang mga countermeasures. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, naging pamilyar ang Nine Heaven Emperor sa innate formation. Sa sandaling iyon, napansin niyang ang paraan ni Archfiend Antigonus na nakasulat sa liham ay mismong sinabi sa kanya ni Empress Nuo. Paanong hindi siya magugulat? Gayunpaman, hindi alam ng Nine Heaven Emperor na hindi si General Grunt ang sumulat ng sulat kundi si Daryl. Habang iniisip niya, huminga ng malalim ang Nine Heaven Emperor at ngumiti kay General Grunt. General Grunt, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito at malaki ang naiambag mo. Pagkatapos mong talunin ang Fiend Race, tiyak na gagantimpalaan kita ng bukas palad. Kamahalan, responsibilidad ko ito, mabilis na sagot ni General Grunt, na tila kalmado, ngunit sa kaibuturan, siya ay gum-on at nasa sabik. Akala ko nagmalabis ang Solar General. Totoo pala, Daryl, dumaan ka sa gayong mga paghihirap upang may hatid ang mahalagang piraso ng impormasyong ito ngunit sino ang makakaalam na kukunin ko ang kredito? Naisip niya, dahil sa pananabik, humakbang si General Grunt at tinanong ang Nine Heaven Emperor,
kamahalan, ngayong nakuha na ni Archfiend Antigonus ang paraan upang malutas ang innate formation, ano ang dapat nating gawin? Ngumiti ang Nine Heaven Emperor at may kumpiyansang sinabi, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Matagal nang inaasahan ni Empress Nuwa na matutuklasan ni Archfiend Antigonus ang paraan upang malutas ang innate formation, kaya binigyan niya ako ng mga hakbang. Tapos, nanlamig ang mga mata niya. Bago tayo atakihin ang Fiend Race bukas, baguhin natin ang innate formation. Pagkatapos, tiyak na matatalo sila. Sa una, si General Grunt ay nag-aalala, ngunit nang marinig niya ang sinabi ng Nine Heaven Emperor, siya ay labis na natuwa. Bumaba ang Nine Heaven Emperor mula sa puting jade bed at inutusan si General Grunt, pumunta ka dalhan mo ako ng papel at quill. Walang pagkaantala, si General Grunt ay nagmamadaling maghanda. Nang makuha na niya ang papel at quill, mabilis na isinulat ng Nine Heaven Emperor ang mga hakbang na sinabi sa kanya ni Empress Nuwa. Sundan mo ito ng naaayon at tandaan, huwag kang magkamali. Okay, utos niya kay General Grunt. Oo, isaisip ko yan, magalang nasabi ni General Grunt at mabilis na kinuha ang papel. Kabanata 4164. Gayunpaman, hindi umalis si General Grunt, at sa halip, nanatili siyang nakatayo, ngunit nag-aalangan siyang magsalita. Ang liham na ipinasa niya sa Nine Heaven Emperor ay ibinigay sa kanya ng Solar General, na nakuha ito mula kay Daryl. Bukod dito, kinuha ni General Grunt ang kredito. Maaga o huli, malalaman ng Nine Heaven Emperor ang katotohanan. Pagkatapos, hindi niya ito mapapatawad. Paano mananatiling kalmado si General Grunt? Nang makitang nakatayo si General Grunt, sumimangot ang Nine Heaven Emperor. Bakit nakatayo ka pa dyan? May iba pa ba? Nag-isip si General Grunt at mukhang nag-aalangan siyang magsalita. Kamahalan, may isang bagay na hindi ako sigurado kung dapat ko bang sabihin sa iyo. Ang Nine Heaven Emperor ay bumantong hininga at bumantong hininga, bilasan mo. Itigil mo na ang kabog sa paligid ng bush. Tumango si General Grunt at mukhang nagkakasalungatan habang sinasabi, nabalitaan ko na isinuko ni Daryl ang kanyang sarili sa lahi ng Fiend. Ang mga mata ng Nine Heaven Emperor ay kumikislap sa lamig at nanatiling tahimik. Idinagdag ni General Grunt, kamahalan, sa Sealed Fiend Mountain, kasalanan ko kung hindi ko napigilan si Daryl sa oras at naging dahilan upang maipit siya sa paghahain ng dugo. Akala ko patay na talaga siya. Pagkatapos, nang dalhin siya ni Archfiend Antigonus sa pagbabantaan kita, akala ko impersonator siya. Mahusay siyang nagsalita at kasabay nito, pinagmamasdan niya ang mga pagbabago sa mukha ng Nine Heaven Emperor. Ang Nine Heaven Emperor ay may tuwid na mukha. Noong ginamit ni Archfiend Antigonus si Daryl para takutin siya, napagtanto na niya na ito ang totoong Daryl. Gayunpaman, para sa kapakanan ng kanyang dignidad at kaligtasan ng Imperial Sky Palace, ang Nine Heaven Emperor ay hindi nagpahayag ng kanyang opinyon. Hanggang sa biglang lumitaw si General Grunt at inangkin na siya ay isang impersonator lamang, ang Nine Heaven Emperor pagkatapos ay pinagtibay ang kanyang pananaw ng walang pag-aalinlangan. Sa ganoong paraan, naprotektahan niya ang kanyang dignidad at gayon din ang Imperial Sky Palace. Sa sandaling iyon, muling binanggit ni General Grunt ang pangyayaring iyon. Ang Nine Heaven Emperor ay hindi tanga at sinabing, base sa sinabi mo, noon ay talagang si Daryl at ngayon ay isinuko na niya ang kanyang sarili sa lahi ng Fiend. Tumango si General Grunt at nagpanggap. Oo, I assume na nakita ni Daryl na hindi namin siya niligtas at nag-claim pa na siya ay isang impersonator. Siguradong may sama ng loob siya sa atin kaya siya sumuko sa Fiend Race. Pagkatapos, lumuhod siyang muli at sinabing puno ng pagkakasala, kamahalan, kasalanan ko ito. Pakiusap parusahan mo ako. Bumantong hininga ang Nine Heaven Emperor at ikanaway ang kanyang kamay. Ayos lang, hindi mo alam ang sitwasyon. Dagdag pa, ito ay para protektahan din ang Imperial Sky Palace. Hindi kita masisisi. Muli niyang naisip iyon at sinabing, marahil ito na ang kapalaran ni Daryl. Kung alam kong siya ang tunay na Daryl at iniligtas siya, ang Imperial Sky Palace ay mapahamak. Ayos lang, huwag na nating pag-usapan ito. Dahil sumuko na siya kay Daryl, wala nang kinalaman ang kanyang kinaroroonan sa rehiyon ng Diyos. Oo, kamahalan. Salamat, kamahalan, sa iyong awa, mabilis na sagot ni General Grunt at may luha sa tuwa.
Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, may isa pa. Ano ba yan? Sabi ng Nine Heaven Emperor. Nag-alinlangan si General Grunt at sinabi, kamahalan, mula noong huling beses na nakipaglaban tayo sa lahi ng halimaw, bagamat umasa tayo sa innate formation at natalo natin sila, ang mga grand weapons at mga general sa ilalim ay may mababang moral at sila ay nagpapanik. Narinig ko ang maraming chismis na si Archfiend Antigones ay papasok sa Imperial Sky Palace malapit na. Sabi pa nga nila, imbes na lumaban sa Fiend Race, dapat sumuko na lang tayo ngayon. Nang marinig yun, ang Nine Heaven Emperor ay nagalit at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Sino ang nagkakalat ng mga chismis na ito? Kasuklam-suklam. Ang taong iyon ay nararapat na mamatay. Ang pagsasabotahe sa diwa ng militar ay bawal sa panahon ng digmaan. Paano mananatiling kalmado ang Nine Heaven Emperor? Nagulat si General Grunt sa galit ng Nine Heaven Emperor at mabilis na sinabi, kamahalan, huwag kang magalit. Ang mga chismis na ito ay umiikot sa Imperial Sky Palace, kaya iniimbestigahan ko sila. Ngunit, habang tinitingnan ko the matter, may natuklasan ako sa hindi inaasahang pagkakataon. Ano ito? Ang Nine Heaven Emperor ay may mapurol na hitsura sa kanyang mukha habang siya ay nagngangalit pa rin. Huminga ng malalim si General Grunt at sinabing, nalaman ko na lihim na nakikipagkita si Solar General kay Daryl. Hula ko na wala ng tiwala si Solar General sa Imperial Sky Palace at gusto niyang si Daryl ang maging referral niya para sumuko sa Fiend Race pagkatapos niyang makita, gawin niya iyon. Kabanata 4165. Habang nagsasalita si General Grunt, mukhang seryoso siya pero bakas na bakas sa kanyang mga mata ang masama niyang balak. Ang Solar General lang ang nakakaalam na si Daryl ang nagpadala ng sulat pero si General Grunt ang kumuha ng credit para dito, at ang tanging paraan para manatili itong lihim ay patalsikan ang Solar General. Kapag namatay na ito, wala na sinuman sa Imperial Sky Palace ang makakaalam ng katotohanan. Napatayo sa sadget ang Nine Heaven Emperor. Totoo ba ang sinabi mo? Ang lakas naman ng loob ng Solar General na traidorin ang rehiyon ng Diyos. Kailangan niyang mamatay. Isip niya, oo, nakita mismo ng dalawa kong mga mata, pagsang-ayon ni General Grunt. Noong araw na yun, tanda ko na nagdilim ang kalangitan. Medyo malayo ako sa kanila pero sigurado ako na ang Solar General at si Daryl ang nagkita. Nang makita ang naging pagbabago sa itsura ng Nine Heaven Emperor, lakas loob niya nang sinabi ang saloobin niya. Kamahalan, sa tingin ko, anumang oras ay tuluyan na tayong tatrader ng Solar General kaya kailangan na natin siyang palayasin sa lalo't madaling panahon. Huminga ng malalim ang Nine Heaven Emperor. Halatang halata sa itsura niya ang sobrang galit. Ipatawag mo ang Solar General. Kailangan ko siyang makausap. Masusunod, kamahalan. Sagot ni General Grunt bago siya dali-daling lumabas para utusan ng gwardya na ipatawag si Solar General. Noong oras na yun, mukha siyang kalmado, pero sa loob-loob niya ay halos sumabog na ang puso niya sa sobrang kaba. Bakit kailangan pa siyang kausapin ng Nine Heaven Emperor? Paano kapag nagsabi ng totoo ang Solar General? Paano ko, malulusutan? Buti na lang at mabilis mag-isip si General Grunt. Hindi nagtagal, dumating na si Solar General sa Secret Chamber. Magalang itong lumuhad sa harapan ng Nine Heaven Emperor para magbigay galang, kamahalan. Nang makita niya ang reaksyon ng Nine Heaven Emperor, na nakaupo sa kama nito na kulay puting jade, at ni General Grunt, na nakatayo sa tabi nito, ay bigla siyang napaatras at halos hindi siya makapagsalita. Bakit? May nangyari ba? May mali ba sa sulat na ibinigay sa akin ni Daryl? Solar General, paano kita trinato? Pasigaw na tanong ni Nine Heaven Emperor, na nanlalaki ang mga mata sa sobrang galit. Naging mabuti po kayo sa akin, kamahalan. Kinakabahang sagot ni Solar General. Talaga, bakit mo ako pinagtaksilan? Ha, anong ibig sabihin nito? Halos mahimatay si Solar General nang marinig ang sinabi ng Nine Heaven Emperor. Kamahalan, anong ibig mong sabihin? Kahit kailan ay hindi po kita pinagtaksilan. Hindi ko po kayang gawin yun sa inyo. Nang marinig ang sagot ng Solar General, lalong nagalit ang Nine Heaven Emperor. Talagang nagtatanong ka pa, umamin ka, nagkita ba kayo ni Daryl? Opo, takot na sagot ng
Solar General, sa tingin mo ba hindi pagtataksil ang ginawa mo? Bakit? Natatakot ka ba na baka hindi ka kayang protektahan ng Imperial Sky Palace kaya ka humingi ng tulong kay Daryl para makipagkita ka kay Archfiend Antigonus? Galit na sigaw ng Nine Heaven Emperor, na dinuduro pa si Solar General. Hindi yan totoo. Wala akong ginagawang ganyan. Ito ang nangyari. Si Daryl, hindi alam ni Solar General kung paano niya ipagtatanggol ang sarili niya. Sa puntong to, hindi niya na alam kung paano niya palilinisin ang pangalan niya. Ang ginawa niya lang naman ay naghatid lang siya ng sulat kay Daryl. Pero bago pa man din siya makapagsalita nang biglang sumigaw si General Grunt, na sinundan pa ng malakas na sampal. Tumahimik ka. Kanina pa sumitsyempo si General Grunt. Masyadong mabilis ang naging pangyayari kaya hindi na nakaiwas si Solar General. Sa sobrang lakas ng pagkakasampol sa kanya, tumilapon siya sa pader at pakiramdam niya ay humiwalay ang kaluluwa niya mula sa kanyang katawan, hinang-hina siya. Pero hindi na kontento si General Grunt at inilabas pa nito ang baril nito at tinutok sa kanya. 2. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.